Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Alice Mantak. Sabi niya, baka medyo mainit ang magiging kissing scene kaya naasiwa si Paolo. Sinasabi naman niya sa mga interview na hindi siya komportable pag may mga eksena siya na mainit na kissing scene. Tapos, dapat kailangang maipakita niya yon sa eksena. Ba kaya gumawa na sila ng paraan para lumabas na maging makatotohanan ang kissing scene. So, tama po kayo dyan, Ginang Alice Manta. Kasi alam naman natin yung technology ngayon, 'di ba? Wala pong imposible mga kakimpaw. Konting camera tricks, konting edit, magmumukhang na din lustre na po si Chinita Princess. Pero yung kissing scene naman talagang i-highlight doon mga kakimpaw, kaya suriin nating mabuti. Kasi kahit anong sabihin na edit dyan sa eksenang yan mga kakimpaw, meron at meron tayong mapapansin na kakaiba dyan. And also mga kakimpaw, ito ay bilang paggalang at pagrespeto na din po sa kanilang mga karelasyon ni Paolo Avellino. Si Paolo nare-respeto po ang relasyon ni Nadine sa kanyang boyfriend na present din sa lugar na yon nung time na sinut ang kissing scene na yan. And also si Kim present din po mga kakimpaw dyan. So malaking respeto ang binibigay ni Paolo sa mga relationship na talagang masasagasaan sa mga eksenang yan. Kaya minarapat na lamang marahil ng production na si Kim na mismo ang gumanap para maswak at maswabe ang actingan, di ba? So maraming salamat po sa komento, Ginang Alice Mantak. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Vivian Caraig. Sabi niya baka strategy lang ng movie para makahakot ng mga viewers. Pandagdag kita, strategy lang. 241 po yan pero kasi nagiging selosa kami eh. Bakit kaya kasi love namin ang Kimpaw? Support lang tayo sa kanila po. Work is work, Kimpaw lang kami. Team Panatag at sapat na. So yes, tama ka din po Ginang Vivian Caraig. Possible din po na ito ay isang strategy lamang para panoorin natin ang movie ni Paolo with Nadine Lustre. Pero pwede natin yang suriing mabuti, 'di ba? Suriing mabuti ng isang manonood sa movie ni Paolo Avellino. Then pag-confirm na si Kim Cho ngayon, then tsaka natin panoorin mga kakimpaw, 'di ba? Ganun lang mga kakimpaw. Kasi alam naman natin ang strategy dito sa showbiz industry, 'di ba? Lahat gagawin po nila para pumatok ang proyekto na pinagbibidahan ni Paolo and ni Nadine Lustre. Pero kung meron talagang eksena si Chinita Princess dyan, why not coconut na sumuporta tayo, 'di ba? Sana lang hindi po fake news ang mga balitang 'yan kasi kinumpirma po ito ng isang page sa Facebook. Laman na rin ito lahat ng social media platforms. Kaya sana lang talaga totoo yung mga kumakalat ngayon na balita tungkol sa kadobol si Kim Chu ni Nadine Lustre. Huwag kayong mag-alala mga kakimpaw, malalaman natin kung strategy lang yan or kung ginamit lang si Kim Chu. Dahil tayo po, sinusuri natin lahat ng mga pinag-uusapan sa mundo ng social media. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Vivian, Karaig, God bless po, and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol kay Kim Chu sa Ed Showtime. Sobrang ganda na naman ng isang Chinita Princess and talaga namang pasabog ang kanyang OOTD ngayong araw. Dito po yan sa Ed Showtime. Super blooming talaga ni Kim Chu. Kakaiba talaga mga kakimpaw ang nagiging impact no dito sa skin natin pag blooming, inspire, in love, 'di ba? Kaya mapapansin ninyo sa mukha ni Kim Chu, sobrang ganda ng outcome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpang tungkol dito
sa pagre-react nga po ni Kuya Kim Atienza sa drawing ng kanyang mukha na kung saan ang kinopyahan po ay yung picture ni Chinita Princess, no? Ang kinokopya, ang pinipinta ay picture ni Kim Chiu pero ang kinalabasan ay mukha po pala ni Kuya Kim Atienza. Sabi nga po dito ni Kuya Kim Atienza, reposting this from FB, di pangit, di gwapo, sakto lang. So siguro mga kakimpaw, ang nagdrawing po nito ay yung viral na vlogger na kung saan ay nagdo-drawing siya, no? Siguro kilala niyo po yon, si Boy Iyak. Kilala po siya sa ganyan mga kakimpaw yung magdo-drawing ng gantong artista tapos iba namang artista pala yung kakalabasan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nakakapanghinayang po na balita. Dahil itong The Alibay mga kakimpaw, mas nalamangan pa po ng ratings ang ipinalit sa kanila na Blood versus Duty. Grabe yun mga kakimpaw. Ito po yung ratings. Pero bago ko ipakita sa inyo, narito muna ang sinabi ng The Alibay teleserye on I Want. One thing's for sure, every time nilalagay sa second slot si Rizang Kimpao, mas natataasan ratings ng first slot. Happen in Linlang 2. Mas madami ring ads ng The Alibay in A to Z and All TV. Pahiya na naman sina. Ayan mga kakimpaw. Ano ba yung ratings ng The Alibay? So ang Alibay ay 4.2%. Combine na po yan sa All TV, A2C plus Kapamilya Channel. Samantalang ang Blood versus Duty naman ay 3.9% lamang. Combined channel na rin po yan, tatlong channel, All TV, A2C, and Kapamilya Channel. So nalamangan pa sila ng The Alibay. Grabe mga kimpaw, no? Isang malaking panghihinayang na naman ito sa part ng management and syempre malaking pagsupalpal na naman ito sa part naman ng mga bashers. Kasi kung hinayaan na lang nila mga kakimpaw yung The Alibay na yan sa first slot, baka sinuportahan pa po ng mga Kimpaw fans itong Blood versus Duty. Ang nangyayari po kasi ngayon mga kakimpaw, since inlagay ito sa first slot na 8 PM ng gabi, nagbubukas ang mga Kimpaw fans ay mag-aalas 9 na. Para nga naman saktong-sakto sa The Alibay. Kasi pag nagbukas po kayo ng patapos pa lang yung Blood versus Duty na yan mga kakimpaw, papasok pa rin po yung ratings ninyo doon sa first slot. Kaya para sure nga naman, alas 9 nagbubukas ang mga Kimpaw fans. So, syempre, nakakapanghinayang ito sa management ni Kim and Paolo dahil yung ipinalit lang naman dito po sa The Alibay ay mas mababa pa kumpara sa inalis nila, which is itong The Alibay. Kaya super nakakapanghinayang yan for sure. So, kayo ba mga Kimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.